Ano nga ba itong sunod? Ito, Marcoleta, mga kababayan. Binastos yung reporter. Pero actually, mga kababayan, natawa ako doon sa reporter. Ito. Pakita ko sa inyo mga kababayan, patungkol ito kay Marcoleta. Kung paano niya sinabihang tanga yung reporter. Kasi nagdidebate na sila Nagsagutan na sila, mga kababayan. Hindi na kasi kaya ni Marcoletang ipagtanggol ang kanyang asawa. Isinabihan ka siyang delikadesa lang. Hindi. Pinatayan niya ng Pinatayan niya ng telepono. Ng independent director. Hindi rin nyo alam. Well, may mga idea ho kami, pero mas maganda ho sa inyo nang galing yan. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimayari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree. Wala daw relasyon, wala daw koneksyon, hindi ka nagmamayari. Pero according doon sa lumabas sa meeting nila, isa sa shareholders ang asawa niya. Naku po, ito. Civil affinity sa mga shareholders. Kaya dapat independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayaan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Iniran nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, yung asawa ko, kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako, dumistansya muna. Tama. Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Asawa nga niya. Senator, kasi misis niyo po yung doon. Siyempre, Tama. may kunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina, kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun Tama naman. Tama naman yung pinaglalaban ng reporter. Dapat kung sa ganon, didistansya siya. Hindi, mahirap kasi mga kababayan na pilitin mong itanggi na wala. Pilitin mong itanggi na hindi konektado. So, ito mga kababayan, sige nga, saan kaya pwede mag-apply mga kababayan na pwede kang magiging independent director na hindi mo kakausapin itong mga shareholders? Kasi sabihin mong hindi ka konektado, sasabihin mong wala kang kinalaman, hindi ka employee dyan. Ultimo nga janitor inuutusan ng may-ari. Tapos gagawin ka independent director ka, tapos wala kang kinalaman. Ano yun? Ano ka doon? Parang kaluluwa lang ng lulutang-lutang? Daig mo pa yung lutang Ano yun? Diba? Kaya nga sabi nung reporter, bilang delikadesa, distansya siya. Hindi yung ipagtanggol, kasi nahuhulog guilty Pinagtanggol na agad, hindi pa nga wala nga nag-conclude Walang nag-conclude. Ganyan din ang Bilyonaryo News. Wala namang sinabi ang Bilyonaryo News na ang asawa niya ay konektado sa ganito, na may kaugnayan lang. May kaugnayan. Hindi po sinabi na ang asawa niya ay may trabaho doon, direktor doon. Bakit? Pakinggan ninyo yung sa Bilyonaryo News. Sinabi ba ng Bilyonaryo News na ang asawa ni Marcoleta ay direktor? Di ba ang sabi, ang asawa pala ni Marcoleta ay may kaugnayan. Pero wala silang sinabi na direktor. Pero nung nag-react ang anak, independent director po ang nanay ko. Wala pong kinalaman dyan. Hindi po siya empleyado dyan. So bakit nauuna na sila? Bakit ang gigilty na nila? Tapos ngayon may lumabas pa na shareholders pala ang asawa niya, pang-siyam nga doon sa 11. Ngayon, magugulat ka. Akala ko ba, magtatanong ka lang.
Oh. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Ano argumento sinasabi namin mo dito. kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan ba yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, Sinabihan pang tanga. 'Di ba? Wala kang ang kaugnayan, wala kang ang koneksyon. Asawa mo eh. Parang kay sige, mga kababayan. Parang kay Chis Escudero, ha? Parang kay Chis Escudero at kay tatanong Hart. din po kami, pero Parang kay Chis Escudero at kay Hart Evangelista. Sabihin natin walang kinalaman si Hart dyan. Kasi si Chis lang naman ang sangkot. Mga kababayan, napaka-imposible naman na kahit isang gift, si Hart hindi nakatanggap kay Chis. 'Di ba? Yun ang tanong eh. Sabihin natin, wala kang kinalaman dyan kasi asawa mo lang ang nandun. Pero kung kumita ang asawa mo doon, napaka-imposibleng hindi siya magregalo sa'yo. Napaka-imposibleng hindi siya magbigay sa'yo pang gasolina man lang. Pambili man lang ng ulam. Mag-asawa kayo eh. Saan ka nakakita ng asawa mo? Kanya-kanyang pangkain, kanya-kanyang gastos. Hindi asawa yun. Ang tawag doon, magkaibigan. Diba? Apakatanga eh. Kaya nga sinabi ang delikadesa man lang eh. Saan ka nakakita? Mag-asawa kayo, tapos hindi ka nakikinabang sa kinikita niya. Tapos yung kinikita niya galing sa masama. Galing sa corruption. Tapos imposible na hindi ka makatanggap. Diyos ko, anniversary ninyo, mansari ninyo, walang regalo, maskin cake, hindi ka bibilhan, bulaklak, hindi ka bibilhan. Ang tanong, saan ang galing yung pinambili mo ng bulaklak at cake? Wala kang ng koneksyon. Pero asawa mo yan eh. Ang hirap lang kasi kay Marcoleta, senador ka, maingay ka. Ang hilig mong makisawsaw. Ang hilig mong makisali. Kaya ngayon nung umingay ang pangalan mo, di ba? Sasabihin mo, wala kang kinalaman, wala kang koneksyon. Ang ingay mo, ang hilig mong makisawsaw eh. Ang hilig mong magpabida. So ngayong umingay ka, okay lang sanang mag-ingay ka kung sikat ka. Nag-ingay ka, controversial pa. ipo-point out ko rin po yung Ano argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan ba yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, Tanga daw. inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinuboto nyo? Tama. Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? O diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno Tama. kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Oo. Diba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin may pakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami ritong tanga? Ano yan? Kita din Diba? nyo? Ay, nako. Natuwingan na. Di ba abogado to? O diba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oh my God. Siguro tayo muna ay... Magbabalik tayo. Magbabalik tayo dahil lunes na lunes Huwag ay... kaming gagani-ganitoin dito. Akala nyo, kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibahin nyo kami rito ho. Ayan. Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan at ng mga detalye kung hanggang saan ho ang pinakadulo nitong pinasok nyong kontrobersiya. Ayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Hindi tatantanan Sige, yan. Break muna tayo dahil... Itong Abante, mga kababayan, correct me if I'm wrong, itong Abante News, Politico, at saka Bilyonaryo ay iisang company or sister company. Correct me if I'm wrong ha, mga kababayan. Nagbanta yung newscaster. Hindi nyo kami masisindak. Tignan natin kung hanggang saan aabot itong pinasok nyo. Sabi ko sa inyo, ilalabas nila yan eh. Kakalkalin talaga nila yan, mga kababayan. Ayun nga, nakalkal na ngayon. Sinabi, wala daw kinalaman, walang koneksyon. May lumabas. Ito nga yung lumabas, mga kababayan, na ang asawa pala niya ay isa. Parte. Ayan, lumabas na. Kita naman natin, mga kababayan, kung sino po yung pinaka-the best magkalkal ng mga issue. Ang Bilyonaryo News, Politico, at ang Abante. Alam ko, magsisister company yung tatlo eh. Pag-iinitan talaga nila yan.
lalong-lalo na, galit daw si Marcoleta sa Bilyonaryo News. Oh. Nako po. Oh. Ito nga yung nangyari dito. Edna Marcoleta, 500 shareholders. Oh, 'di ba? Ang total of 20 million lahat. Sister company nila yan. Alam ko mga kababayan, ano yan magkakasama yan, mag-iisang research yan. Ay nako, ito pa namang Bilyonaryo News. Napakalakas ng ngalkal ng ano yan. Research, ang lakas mag-research. Akala, talo pa nga ang Jessica Soho dyan Nako po. Ito nga yun mga kababayan, asan ba dito yon? Yung kumabig daw si Marcoleta sa Bilyonaryo News ba yon? Ito lang, wait lang ha mga kababayan. Ito ba yon? Ayan. Pakinggan ninyo ha mga kababayan. May ads lang. Nike, shoes, apparel. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Nako. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya. Actually mga kababayan, pangalawang content na po nila ito. Yung unang content, may kaugnayan ang asawa. Pero ngayon, nabisto. Nabisto na. Kasi pinag-initan nga ni Marcoleta. At ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, Ayan na. asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Diba? Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na Nako. nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ayan na. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ayan na. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website. Kita nyo kung gaano kagaling ang team ni Ping Lacson mag-imbestiga, mas magaling ang bilyonaryo. Naku po, mga kababayan. Pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Ayan na. Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Naku po. Guni-guni o guni-guni? Guni-guni. Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Patay. Ang Agila ang isa sa initiatives TISTA. Ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involved in Kita ninyo mga kababayan. So yun po yun. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, Diyos ko po, alam nyo yung una, tahimik ka lang. Tapos nung pumasok ka sa pagkasenador, umingay ka. Pero sa intriga, hindi ka umingay sa nagawa mong maganda. Umingay ka dahil sa intriga. Di ba? Ay, Diyos ko. O ito pa, sabi ni Ma'am Zoe Kent, napanood ko sa Ted Filon na interview ni Vince patungkol dyan sa van na yan. So mukhang tagilid dyan ang asawa ni Marcoleta. Actually, sabi nga ni Department of DPWH, no, na Secretary Vince Dizon, na lahat
ng mga insurance company na nagbigay insurance dito sa mga proyekto at ng mga kontraktor ay ipapatawag at imbestigihan din. Patay dito, asawa ni Marcoleta. Dawit talaga, mga kababayan. Kasi napanood ko yan, mga kababayan. Ito, insurance, Vince Dizon. Insurance, Vince Dizon. Insurance, Vince Dizon. Paimbestigahan. Ito na, mga kababayan. Ito yun, Vince Dizon Press Conference Flood Control Anomalies. Tatanungin ko yun, kaya pa, ayan, obra, yung mga paimbestigahan nga daw niya, itong mga insurance company, no, na nagbigay ng insurance dito sa mga pati insurance. So ito. Hindi lang dapat mga kontraktor ang dapat imbestigahan, kundi pati mga insurance company kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ayan Sa na. panayam kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, lahat daw ng proyekto ng ahensya ay dapat may insurance o retention money. Ayan na. So dito pa lang madadawit asawa ni Marcoleta dito eh. Ala ka. Ito yung ibabayad sa mga kontratista kapag natapos na ang mga proyekto at pasado ang kalidad. Bago pa mabigyan ng pahintulot na magsimula ang proyekto, importante na masuri muna ito ng mga insurance company. Kaya't kung bogus ang proyekto, malalaman Bogus din ang insurance. bogus din ang insurance. Nako, Diyos mio Marimar. Kung bogus ang proyekto, bogus din ang insurance. Kasi bakit, mga kababayan? Hindi kasi nila ibibigay yung bayad kung ang proyekto hindi pa tapos. Bakit nabigyan ng bayad na guni-guni naman ang proyekto? Nako, ito nga sabi ni Ping Lacson kanina, kahit saan dumapo ang agila, lahat ng nadadapuan, binabaha. Kung bogus ang insurance, kung bogus ang proyekto, bogus din ang insurance. Bakit? Bakit nakatanggap ang mga diskaya ng bilyon-bilyon kung ang dami naman nilang proyektong hindi tapos? Diba? Damay talaga. Pakinggan nyo Masuri muna ito ng mga insurance company. Kaya't kung bogus ang proyekto, malalaman ang bogus din ang insurance. Nako! Ghosting po yung insurance. Kasama po yan sa mga gagawin po namin at makikipag-usap po kami sa Insurance Commission. Ang recourse po ng DPWH dito, hahabulin yung mga retention fund. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, para sa Kita ninyo, mga kababayan, kung bogus ang proyekto, bogus din ang insurance. Bakit? Bakit ka magbabayad doon sa mga kontraktor ng tapos? Kung hindi pa naipatayo, questionable yun. Kasi kayo ang magbibigay doon Halimbawa, ako kontraktor, dadaan ako sa insurance. Pag hindi ko matapos yung proyekto, ibig sabihin, hindi ako babayaran ng insurance company. Ang tanong ngayon, bakit ako binigyan ng insurance company? Ghost project ang gawa ko. So, ibig sabihin, may lagay sa insurance. Kasi bakit mo bibigyan ng 192 million na hindi pa naman natayo ang proyekto? Bakit ka binayaran ng insurance? Yan na nga ang sinasabi ko, mga kababayan. Bakit nyo ini-release yung buong 192 million kung hindi pa naipatayo yung project? Ani, maraming salamat po sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Bakit ka mag-release ng 192 million kung hindi pa naipatayo ang proyekto? Kita ninyo? Nagets nyo ba, mga kababayan? Ulitin ko. Ang insurance company, hindi yan magbabayad ng full kung ang proyekto na kanilang sinurvey, hindi na itayo. Ang problema, mga kababayan, yung na-imbestigahan ni Ping Lacson na 192 million, ibinigay doon sa kontraktor full pay. Pero, hindi nakita na may nagawa. Ngayon, mga kababayan, paano yan? Katulad nito. Galit na galit si Vince Dizon sa isang kontraktor. Bakit ka nagbayad ng full? Hindi pa naitayo.
ito na, mga kababayan. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Ayan. 2022, pinakita ba kayo ng nasimento dito? Tulad ng ibang binisitang proyekto, uminit din ang ulo at napamura si DPWH Secretary Vince Dizon sa galit dahil sa nabistong Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Napag-alaman ni Dizon na pulipid na ang 96.5 million pesos na Gulaman Bridge Control Project noong Biruin nyo, fully paid na. Tapos yung nakatayo, isang guhit lang na may bakal na nakatayo, akala mo sampayan? Ngayon, paano binigay ng insurance company ang fully paid na pera na yan? Hindi nila chinek. Or ibig sabihin, naghati sila sa kita. Kasi bakit ka magbayad ng full? Kasi kailangan i-check mo yan eh. Kung completed na, maayos na, nagawa na, nakatayo na, bayaran mo ng full. So bakit mo binayaran ng full hindi pa nakatayo? So ibig sabihin, naghatian sila. Naghahatian sila. Nagsabuatan sila. Halimbawa, 100 million. Sige, 20 million sa insurance. Akin na yung pera. 100 million. 80 million bigay nyo sa akin, 20 sa inyo. Di ba, alin na, nakagos yan, nakatiwangwang yan. At least nasa akin na yung 80, sa inyo yung 20. Tapos ilagay nyo dyan sa DPWH, completed. Kung bogus ang proyekto, bogus ang insurance company. Yan ang sabi ni Vince Dizon. Nako po. pang 2022. Layon sana nito na protektahan ang mga komunidad at eskwelahan sa lugar kapag tumaas ang tubig sa ilog. Pero nang inspeksyon ng tila, sinimulan pa lang ang proyekto. Ayon sa ilang residente sa lugar, 1 linggo pa lang sinimulan ang construction doon. Hinala ni Dizon, inapura ang paggawa dahil sa inspeksyon. 2021, Kasi alam na pinunduhan kasi ang nila. proyekto at ipinabid sa pareho ding taon. Nai-award ito noong January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ng mga diskaya na sentro ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang tanong ngayon mga kababayan, bakit nabayaran ng 96.5 million ang mga diskaya ng insurance company kung hindi pa naitayo? So, ibig sabihin, sa 96 million na yan, magkano ang nasa insurance, magkano ang kay diskaya, magkano ang sa politiko, sa politician? Nako po, eto na, dawit-dawit na to. Kaya nga mga kababayan, walang mangyari sa ating bansa eh. Kasi mismo yung nag-imbestiga ay kasabwat rin. Either siya, o asawa niya, anak niya, o pinsan niya. Di wala mangyayari. So anong asahan natin? Nag-imbestiga ka para mapakulong mo kung sino ang may sala. Pero, saka ibuturan pala ng puso mo, sangkot pala yung pinsan mo kasi pinsan mo pala yung nandun. Diba? Walang mangyayari. Share lang, takipan lang. Mauwi lang yan sa anong sabi ni Baste? Mauwi lang yan sa arigluhan. Ay, nako. Investigation. Makalipas ang 9 na buwan o Oktubre noong 2022, Ayan Kita ninyo, kabilya lang. Asan yung simento? Bato lang at bakal. Tapos 96.5 million. Kumusta ang insurance niyan? Bakit binayaran ng buo ng insurance company yan? Dapat ang insurance company, i-check nila yun. Okay ba yung pinagawa? Nakatayo na ba? Completed na ba yan? Pag completed na, i-release mo yung cheque. Sa kanila yung pera, puntahan mo na sa land bank. Kung ako naman taga land bank, syempre, i-release ko yung pera na bayad doon sa contractor. Bakit? Completed na sa DPWH eh. Ang imbestigahan ngayon dyan, contractor, insurance company, DPWH, si politiko, si politician, at si land bank. Kaya nga pinagalitan ni Kiko Pangilinan, itong land bank, bakit ka nag-release ng kalahating bilyon, 400 million, na hindi mo sinore? Ganyan ba kalaki? Magre-release ka? Ang sabi ng taga-land bank, hindi naman po ako nagdadalawang isip, Mr. Chair, mag-release ng kalahating bilyon, o kalahating milyon, or kalahating bilyon, kasi po, completed naman ang nakalagay sa DPWH at sa government project naman yan. So, bakit natin pahirapan? Diba? Kaya nga sabi nga ni Kiko Pangilinan, bakit ganun? Walang rule ba? Ang bangko, magre-release ka lang ng ganun. Tapos hindi mo kino-confirm.
Hindi na kasalanan ng bangko yun, kasalanan ng DPWH. Bakit niya nilagay doon completed? At ang problema ngayon, bakit naging completed yan nang hindi nila chinek up? Grabe sa buwatan, mga kababayan. Nagdurimi pa sulatido ang sa buwatan yan eh. Sa taas. Galing kay senador, mapupunta kay congressman, mapupunta kay mayor, kay barangay chairman, kay kontraktor, kay insurance, si bangko. Si bangko, wala nang kasalanan dyan kasi hindi naman si bangko mag-release kung hindi completed ang nilagay. Kaya nga, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Asawa mo sangkot pala. Diba? Yan ang problema, mga kababayan. Only in the Philippines. Diba? So yun lang, mga kababayan. Yung aking live ngayong gabing ito. No? Mag-aalas 10 na po. So, 1 oras na po tayo. Sanga-sanga ang nakawan. Sanga-sanga ang katiwalian. Nganga tayo, taong bayan. So, anong dapat natin gawin? Baguhin ang konstitusyon, charter change ang sagot dyan. So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. No? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, binababoy na tayo ng mga politikong ito. Sana, lahat ng sangkot at dawit dyan, ikulong sila lahat. Dapat gumawa si PBBM ng kulungan na naka-isolate eh. Yung sa ibang lugar sila ikulong sa isla, na hindi basta-bastang makatakas. Pag mga ganyan, dapat life sentence na dapat yung ano niyan eh, pagkakulong yun eh. Parang si Janet Napoles ba? Na life sentence na dapat yan eh. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po.